Hindi talaga ako mahilig sa mga desserts. Pero naging paborito ko ang mga cupcakes mo. Hinabol kita para sa free taste. Pero ang totoo nun, gusto ko lang talagang malaman ang pangalan mo. Mi Amor Tales presents The CEO's in Love with a Single Mom. Written by Green Ryan 22. Do I really need to be there? Hindi ba pwedeng si Vice President for Marketing na lang? Busy ako sa mga bagong projects ng hotel. Tanong ni Juancho Monteverde. Napansin niya ang malalim na buntong hininga ng kaniyang mga board members pagkatapos niyang magsalita. Sir, ikaw ang mukha ng kumpanya natin. Malaking impact ang presence mo ron. Lalong-lalo na para sa image ng kumpanya. Wika ni Mr. Antonio, ang chairman of the board. Hindi na siya nagulat nang banggitin nito ang image ng kaniyang kumpanyang Monteverde Coast Hotel Incorporated. 28 years old pa lang siya, ngunit marami na siyang naipundar na bagay. Hindi na nakakapagtakang kilala siya bilang isang young CEO sa Asia. Napailing siya. But that's just a family-friendly charity fair, right? Hindi ko nakikita yung sense kung bakit dapat ba akong dumalo doon. Magsasayang lang ako ng oras. Marami akong pagkakaabalahan. Alam niyo yan. Sir Wancho, hindi mo pa ba alam na si Mr. Reyes ang host ng event na yon? Singit ni Mrs. Gomez, ang Executive Vice President. Si Mr. Reyes? Ang may-ari ng Reyes Hotels? Siya nga po, sir. Nakita namin na magandang opportunity to para makipag-usap sa kanya tungkol sa possible partnership sa mga future projects. Sandali siyang natigilan. Kilala niya si Mr. Reyes dahil ang kumpanya nito ang nangunguna sa mga successful na hotel companies sa Pilipinas. Kahit kailanman, hindi niya pa nakausap ang matanda. Mukhang tama ang board. Dapat nga siyang pumunta sa charity fair. Sige, attend ako. Wika niya pagkatapos ng ilang minutong pag-isip. Nakita niya ang pagngiti ng mga ito. Parang gumaan ang pakiramdam pagkatapos malamang pupunta siya. Kailan nga pala yon? This weekend, sir. Sunday, 9 a.m. Sagot ni Mrs. Gomez. Tumango siya at ilang sandali lang ay tinapos ng meeting at naunang lumabas mula sa conference room. Habang naglalakad pabalik sa kanyang opisina, ay tinawagan niya ang number ng kanyang lola, Felicity, na mabilis namang sumagot. Juancho, apo, ba't napatawag ka? Wika nito sa kabilang linya. Yung charity fair ba ni Mr. Reyes ang tinutukoy mong dapat mong puntahan? Tanong niya. Oo, bakit? Hindi mo ba alam na siya ang host ng event na yon? No, you didn't tell me. Kaya pala pinipilit ako ng board members. Pero huwag ka mag-alala, pupunta ako. As you should, apo. How many times have I told you? Hindi ka aangat ng sarili mo lang. Imposibleng bagay yon. Dapat marunong ka ring bumuo ng koneksyon. Pangangaral nito. Nga pala, malapit ang death anniversary ng mama mo. What's your plan? Natigilan siya. 3 taon nang patay si Claudine, ang kanyang mommy. Aminado siya na hindi pa rin siya nakaka-move on. Hindi niya matanggap na kaya namatay ang mommy niya ay dahil hinold up ito. Kahit nahuli ng suspect, mabigat pa rin ang loob niya at hindi matanggap na wala na ngayon ang ina. Hindi ka na naman bibisita sa puntod niya? Muling nagsalita ang kanyang lola. Dahil nga hindi niya pa natatanggap ang pagkawala ng ina. Kahit kailan ay hindi niya pa binisita ang libingan nito. Hindi ko pa alam ang plano ko, lola. Saka ko na lang yun naisipin. Sagot niya. Sige na, ibababa ko na ang tawag. Baka nakakaistorbo ako sa'yo. Pagkatapos ng tawag ay malakas na siyang bumuntong hininga at pilit kinalimutan ang tungkol sa mommy niya. Hindi siya pwedeng ma-distract. Marami siyang kailangang asikasuhin ngayon. Samantala, hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, ay gising na si Samira Lopez. Ang 28 years old at single mom na mahilig mag-bake. Dahil mag-isa lang sa pagtaguyod sa 6 na taong gulang na anak na lalaking si Nilo, ay todo kayod ang kanyang ginagawa. Maaga pa lang ay kailangan niya ng gumising
dahil naniniwala siyang lalago ang maliit niyang negosyo kung consistent siya at palaging productive. Nang sumapit ang 6:00 ng umaga, ay dumating na ang kaibigan at suki niyang si Annalyn. Ang bango naman. Pabili ako. Alam mo na yon. Wika ng babae habang nakatingin sa glass na estante. Laman nun ang mga bestseller niyang homemade cookies at cupcakes. Hindi talaga ako nagsasawang bumili sa'yo, Samira. Natawa siya habang kinukuha ang cupcakes na palagi nitong binibili. Pagkatapos ay inilagay niya yon sa isang paper bag. Ikaw talaga, puro ka bola no? Pahayag niya. Ikaw, masyado kang pa-humble. Lahat ng taga rito sa barangay suki mo na. Napailing na lang siya bago ibinigay ang binili nito. Agad itong nagbayad ngunit hindi pa rin umalis. Nga pala, narinig mo ba yung gaganaping charity fair ngayong linggo? Wika nito. Yung tatay ng kapitan natin ang magsasagawa nun. Hindi na nakakapagtaka kung gagamitin nila yung covered court ng barangay. Charity fair? Para saan? Ang usap-usapan ng mga chismosa nating kapitbahay, family-friendly charity fair daw ang mangyayari. Kaya nga iniimbitahan tayong lahat na lumahok. Bala kong sumama. Baka kasi mamaya, makilala ko pa rin na mapapangasawa ko. Sayang lang ang oras ko sa ganyan. Magtatrabaho na lang ako. Hindi mo ba naririnig ang sinabi ko? Family-friendly charity fair. Ibig sabihin, may mga food bazaar. Pagkakataon mo na to para makilala ng lahat ang homemade desserts mo. Nakuha nun ang atensyon niya. Pero, pwede ba ako magtinda doon? Saka paniguradong maraming mayayaman na nandun. Nakakahiya. Baka sabihan pa nila ako ng kung ano. Huwag mo nang isipin yun. Kapag may sinabi silang masama sa mga tinda mo, paniguradong may problema ang panlasa nila. Isipin mo na lang ang kikitain sa araw na yun, Samira. Paniguradong tiba-tiba ka. Pero, kailangan ko munang pumunta sa barangay captain natin, hindi ba? Para magpaalam na magtitinda ako sa araw na yun. Total, covered court ang lugar natin ang gagamitin. Paniguradong sa kanya talaga lalapit. Nako, wag ka nang mag-alala. Ako nang bahalang umasikaso nun. Alam ko namang busy ka, sa anak mo pa lang. Napangiti siya. Sige, Annalyn, salamat ah. Hindi talaga ako nagkamali na kinuha kitang ninang ni Nelo. Tinawanan lang siya ng kaibigan at ilang sandali lang ay umalis na rin ito. Buong umaga ay naging abala siya sa pag-aasikaso sa mga customers niya. At bago pa man sumapit ang tanghali, ubos na ang kanyang paninda. Mama, may tatanong ako sa'yo. May narinig ako kahapon sa school. Napalingon siya sa kanyang anak habang kumakain sila ng tanghalian. Natigilan siya bago magsalita. Ano yun, Nelo? May mga magulang na nag-uusap habang hinihintay nilang umuwi yung mga anak nila. Paliwanag ng bata. Nung nakita nila ako, bigla nilang tinanong kung nakalabas na ba ng kulungan si Papa. Anong ibig nilang sabihin, Mama? Parang binuhusan ng malamig na tubig ang katawan niya dahil sa narinig. Hindi niya magawang ibuka ang kanyang bibig. Wala naman po sa kulungan si Papa, hindi ba? Ang sabi mo, iwalay lang kayo at nagtatrabaho siya sa malayo. Tanong pa nito. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Binitiwan niya ang hawak na kutsara at malakas na bumuntong hininga. Anak, pasensya na kung yun ang sinabi sa'yo ni Mama. Mahina niyang wika. Napansin niyang naguguluhan ito. Nagsinungaling ako, Nelo. Totoong nasa kulungan ng papa mo. Sinabi ko lang na nasa malayo siya at nagtatrabaho dahil ayoko mag-isip ka pa ng kung ano. Pero bakit siya nakulong? Hindi po ba lahat ng nakukulong ay may ginawang kasalanan? Ano pong kasalanan ang ginawa ni Papa? Hindi ko alam, Nelo. Pag-amin niya. Hindi ko na rin gustong alamin dahil ayoko nang magkaroon pa ng balita tungkol sa buhay niya. Hindi kasi maganda ang dahilan kung bakit kami naghiwalay, anak. Bakit po, Mama? 6 na buwan kitang ipinagbubuntis. Nung nalaman kong may kabit siya. Agad ako nakipaghiwalay dahil doon. Paliwanag niya. Yun yung dahilan kaya hindi ako madalas magkwento tungkol sa papa mo.
Kung niloko ka niya pala, edi ayoko na din po siyang makita, Mama. Pwede pa rin naman natin siyang dalawin sa kulungan. Hindi ba't noon pa man, gusto mo na siyang makita? Umiling ang bata bago lumapit at niyakap siya. Opo, gusto ko noon. Pero ngayong alam ko na ang totoo. Ayoko na po, Mama. Sigurado ka ba, Nelo? Opo, Mama. Ayos lang po na tayong dalawa lang. Hindi ko po kailangan ng Papa. Napangiti siya at pinigilang maiyak dahil sa narinig. Hinalikan niya ang noo ng anak. I love you, Nelo. Huwag ka mag-alala ha. Lahat gagawin ni Mama para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Kaya natin ang lahat basta magkasama tayong dalawa. Aaminin ni Samira na gumaan ang pakiramdam niya pagkatapos ng naging pag-uusap nila ng anak. Sa totoo lang, ilang beses na siyang naghahanda ng magandang timing para sabihin ang totoo. Pero nahihirapan siya. Dahil noon pa man, gustong-gusto na ni Nelo na magkaroon ng kompletong pamilya. Si Arthur Romero ang tatay ni Nelo at ang dati niyang kasintahan. Simula na maghiwalay sila, wala na siyang balita pa rito. Ngunit 3 taon pagkatapos niyang manganak, nabalitaan niya mula sa nanay ni Arthur na nasa kulungan na ito. Hindi na niya tinanong pa ang dahilan dahil estranghero na ang lalaki sa buhay nila mag-ina. Pagsapit naman ng linggo ay maagang nagising si Juancho dahil ngayon ang araw ng charity fair na kanyang dadaluhan. Bakit mo ba ako pinipilit na sumama? Inis na sabi ng kanyang kaibigan na si Kenneth sa kabilang linya. Mas gusto ko pang magwalwal kaysa pumunta sa charity fair na yan. Wala akong ibang kasama. Ayoko namang magpasama sa sekretary ko dahil marami akong pinapagawa sa kanya. Alam mong wala nang libre ngayon, Wancho. Fine, sagot ko ang sunod nating labas. Sisiguraduhin ko mauubos ang pera mo, maghanda ka na. Pinatay niya na ang tawag at nagsimulang maghanda palis. Sinundo niya ang kanyang kaibigan sa kondo nito at saka sila pumunta sa venue. Hindi naman tayo magtatagal doon, kaya huwag ka mag-alala. Wika niya habang nagmamaneho. Halatang-halatang ayaw siyang samahan ng loko. Parehas lang naman sila. Kung hindi lang kailangan, paniguradong nasa opisina na siya at tinatapos ang mga trabahong naiwan niya. Teka, saan bang venue? Barangay Cruz Cover Court? Saan yun? Ang sabi ng sekretary ko, sa lugar kung saan barangay captain ang anak ni Mr. Reyes. Narinig niya ang malakas nitong pagbuntong hininga. Siguraduhin mo lang na hindi tayo magtatagal doon. Wala pang 1 oras ay narating na nila ang Barangay Cruz. Habang nagmamaneho siya, dikit-dikit na mga bahay ang nakita nila. Napansin din niya ang mga taong pinagtitinginan sila kahit tintad ang sasakyan. Kung hindi ako nagkakamali, squatter ang tawag sa ganitong lugar, hindi ba? Wika ni Kenneth. Bakit naman kaya sa ganitong lugar napili ni Mr. Reyes na ganapin ang event? I really have no idea. Kaya lang naman ako pumunta rito para makabuo ng koneksyon. Ilang sandali pa ay narating na nila ang covered court ng barangay. Bumungad sa kanila ang napakaraming tao. Paniguradong maiinitan siya sa loob. Pagbaba nilang magkaibigan mula sa sasakyan, ay agad silang pinagtinginan ng mga tao. Ang iba ay narinig pa niyang nagtatanong kung artista sila. Habang pinagkakaguluhan sila, ay napansin niya ang paglapit ng isang pamilyar na tao. Mr. Reyes, pagbati niya sa matanda, ngumiti ito. It's good to see you here, Juancho. Narinig ko nga sa board members mo na pupunta ka ngayon at inaabangan ko talaga yon. Paano naman ako makakatanggi sa iyo, Mr. Reyes? Sagot niya, ngumiti ito bago umakbay sa kanya. Marami tayong pag-uusapan mamaya. Bukod kasi sa iyo, may iba pang hotel owners na pupunta rito. Malago na ang kumpanya mo, pero sigurado ako mas lalago pa yon. Lalo na kung may partnership, hindi ba? Don't be humble, Mr. Reyes. My company is nothing compared to yours. Malaki ang pinagkaiba natin, Wancho. Bata ka pa lang pero masasabi na nating successful ang kumpanya mo.
Paano pa kaya kapag dumating ka na sa edad ko? Napangiti siya at ilang sandali lang ay sinamahan na siya ng matanda papasok sa loob. Hindi niya na alam kung nasaan si Kenneth dahil sa dami ng mga tao, pero sigurado siyang hindi naman siya tatakasan nito. Nagsagawa ako ng charity fair para sa birthday celebration ng anak ko. Lahat ng perang makukuha ay mapupunta sa mga bahay ampunan, paliwanag ni Mr. Reyes. At nga pala, Pancho, may contest kasing mangyayari mamaya at gusto ko na ikaw ang pumili kung sino ang may pinakamasarap na tinda sa food bazaar. Nilibot niya ang tingin sa paligid. Marami mga stall ng pagkain at marami ring mga taong bumibili. Pumayag siya sa sinabi ni Mr. Reyes. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin itong aasikasuhin ang iba pang mga bisita. At sakto namang pagkaalis ng matanda, ay dumating si Kenneth na may kinakain na kung ano. Hindi rin pala masama ang pagkain ng mga tao rito. Wika nito. What is that? Ang sabi nung nagtitinda na Annalie ng pangalan, fishball daw. Nagulat nga sa akin nung bigyan ko ng 1,000. Malay ko bang 10 piso lang to. Grabe ka naman. Hindi ka pa ba nakakatikim ng fishball sa buong buhay mo? At hanggang dito ba naman, dadalhin mo ang pagiging babayero mo? Wika niya. Tinanong mo pa talaga yung pangalan ng titinda. Hindi ko tinanong, siya mismo ang nagsabi sa akin. Sasagot pa sana si Juancho, ngunit naramdaman niyang may kumalabit sa kanya. Napalingon siya sa kanyang likuran at nakita ang isang babae. Hindi niya maiwasang matulala dahil sa ganda nito. Morena at mahaba ang buhok. Mapungay ang mga mata at kapansin-pansin ang magandang ngiti. Hello po mga sir. Gusto niyo po bang masubukan ang homemade cupcakes na to? Ako po ang gumawa niyan. Sigurado akong hindi kayo magsisisi. Uwi ka nito. Natigilan siya sa narinig. Bumaba ang tingin niya sa hawak nitong isang plastic container na may lamang cupcakes. Free taste ba yan, miss? Tanong ni Kenneth. Tumango ang babae. Yes, sir. Subukan niyo na po. At kung magustuhan niyo po, pumunta lang po kayo sa stall ko. Marami pa akong iba't ibang homemade desserts. Nakita niyang kumuha ang kanyang kaibigan ng isa at mabilis na tinikman. Tumingin naman sa kanya ang babae. Nakangiti pa rin ito kaya hindi niya maiwasang matulala. Ikaw po sir. Gusto niyo po bang tikman? Sasagot na sana siya ngunit sumabad si Kenneth. Huwag mo nang tanungin yan, miss. Marteng lalaking yan. Hindi kumakain ng mga homemade at isa pa, ayaw niya sa matatamis. Napansin niya na parang nalungkot ang babae, ngunit nakangiti pa rin ito. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat. Punta na lang po kayo sa stall ko kapag gusto niyong bumili. Salamat po ulit. Gusto niya pa sanang magsalita, ngunit mabilis na humalo ang babae sa dagat ng mga tao. Inis niyang nilingon si Kenneth. Bakit pinalis mo? Inis niyang sabi. Ha? Bakit? Hindi ka naman talaga kumakain ng ganun, hindi ba? Pero in fairness, totoong sinabi niyang masarap ang cupcakes niya. Nainis siya sa narinig at naglakad palis. Oy! Saan ka pupunta, Wancho? Nagtatakang tanong nito. Tatanong ko ang pangalan niya. Simpleng sagot niya. At huwag mo akong susundan. Narinig niya pang may sinabi ito, ngunit hindi na niya nilingon pa. Sinimulan niyang hanapin ang babae. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na mabilis niya itong mahahanap. Unang-una, dahil kakaiba ang ganda nito sa mga babaeng nakilala niya. Samantala ay naglalakad na pabalik ng stall si Samira at hindi niya maiwasang murahin ang kanyang sarili. Ay, bakit ba masyado ako na-attract sa lalaking yun? Mayaman yun, paniguradong hindi naman ako mapapansin. Wika niya sa kanyang isipan. Tinutukoy niya ang lalaking hindi tumikim ng free taste niya kanina. Kahit napakaraming tao sa covered court, ay napansin niya na agad ang lalaki. Hindi lang dahil sa tangkad nito, kundi dahil na rin sa kagwapuhan. Hindi tuloy niya magawang ilapit sa ibang tao ang cupcakes niya dahil napako ang tingin niya sa lalaki. Nasabi niyang mayaman ito
Dahil sa relo pa lang na Rolex, ay wala na siyang masabi. Gusto niyang lumapit para ipakilala ang mga tinda niya, ngunit aminado siyang hindi lang yun ang dahilan kaya siya lumapit. Miss, wait a minute! Natigilan siya sa narinig. Hindi niya alam kung siya ba ang tinatawag, ngunit huminto siya sa paglalakad at lumingon sa kanyang likuran. Napahigpit ang kapit niya sa plastic container na dala. Nang makita ang lalaking laman ng isip niya, ang nasa kanyang harapan. Hinihingal ito at pinagpapawisan dahil sa paghabol sa kanya. You have to give me a free taste, wika nito na makabawi. Ang bilis mong maglakad, muntik na kitang hindi maabutan. Mabuti na lang dahil natandaan ko na ang ganda. Natandaan ko ang mukha mo. Napaawang ang labi niya. Hindi niya maitago ang kabang nararamdaman. Pero, ang sabi po ng kaibigan mo, hindi ka kumakain ng ganito. Ayaw mo raw sa matatamis? That guy was just joking around. Natatakot lang siyang baka maubos ko yung free taste mo kapag natikman ko. Sagot nito, bagong umiti. Dumoble ang kagwapuhan nito dahil sa ginawa. So pagbibigyan mo ba akong tikman yung cupcakes mo? Hindi na siya nagsayang pa ng oras at mabilis na ibinigay ang isang pirasong laman ng plastic container. Tinanggap yun ng lalaki at mabilis na tinikman. Hindi niya alam kung bakit kinabahan siya, kahit pa alam niya namang totoo namang masasarap ang mga gawa niya. Ngunit lahat ng kaba niya ay nabura nung mapangiti ito. Wow, I love this. Sigurado ka bang homemade to? Gulat nitong sabi. Pwede ka nang magtayo ng sarili mong bake shop. You're so talented. Talaga po, sir? Nagustuhan mo? Tanong niya. Kahit hindi ito bumili sa kanya, pakiramdam niya ay magiging masaya pa rin siya dahil sa naging reaksyon nito. Yeah, who doesn't? Thank you po, sir. Masaya ako nagustuhan niyo. Ngumiti rin ito bago tumango. By the way, what's your name? Samira. Samira Lopez. Nice to meet you, Samira. And I'm Juancho Monteverde. And please, hintayin mong matapos ang event na to at huwag ka munang umuwi. Itatanong niya pa sana kung bakit, pero agad na itong nagpaalam at umalis. Naiiwan man siyang nagtataka, ay hindi niya pa rin maiwasang maging masaya dahil nalaman na niya ang pangalan nito. Bumalik na siya sa kanyang stall at napansin niyang mahaba na ang pila ng mga taong bibili. Buong araw inasikaso niya ang mga bumibili. Halos hindi na siya nagkaroon ng pahinga, ngunit masaya siya dahil maraming taong gustong tikman ang desserts niya. At hindi rin mawala sa isipan niya ang sinabi ng lalaki kanina. Inaabangan niya rin kung bibili ito sa stall niya, ngunit hindi naman. Pero nang matapos ang charity fair, nagsalita sa unahan si Mr. Reyes at ilang sandali lang may tinawag ito. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Juancho. Good afternoon everyone. Sana masaya po ang lahat sa naging charity fair. At syempre, hindi matagumpay na may sasagawa ang event na to kung wala si Mr. Reyes. Kaya maraming salamat sa kanya. Wika ni Juancho sa mikropono. Papabilisin ko na ang speech na to. Alam niyo namang lahat na may contest na isinagawa si Mr. Reyes para malaman kung sino ang may pinakamasarap na tinda sa food bazaar. At kahit hindi ako isang food critic, ako ang inatasan niyang pumili. Ang taong pipiliin ko ay makakatanggap ng prize at magkakaroon ng chance na ma-feature sa product sa hotel na pagmamayari ko. Hindi niya maiwasang mamangha dahil sa narinig. Alam niyang mayaman ang lalaki, kaya hindi na siya nagulat na may hotel itong pagmamayari. Nako, kung hindi ko ang pipiliin niya, mag-eskandalo talaga ako rito. Sabi ni Annalyn, hinampas niya ito. Baliw ka ba? Maraming deserve manalo. Pero, mas deserve mong manalo, mama. Singit ni Nelo na nasa gilid lang nila. Hindi siya sumagot, ngunit napangiti siya. Hindi niya aasahang siyang mananalo dahil alam niyang marami talagang mas maganda ang product kaysa sa kanya. At isa pa, masaya na siyang malaki ang kinita niya ngayong araw.
Kapag binanggit ko ang pangalan, pumunta agad dito sa harapan. Muling sabi ni Juancho. Ang napili ko sa lahat ay walang iba kundi si Samira Lopez, the woman who created incredible homemade desserts. Napalingon sa kanyang lahat. Napasigaw naman si Annalyn at ang kanyang anak. Nanlaki ang kanyang mga mata. "A- Ako ba yon? Baka naman may kapangalan lang ako rito." Wika niya. Itinulak siya ni Annalyn. "Pumunta ka na sa unahan! Walang makakatalo sa desserts mo!" Habang naglalakad ay rinig niya ang palakpakan ng mga tao. Akala niya ay may tututol sa mga ito, ngunit narinig niya pa ang magagandang feedback ng mga tao. Mas lalo siyang nakaramdam ng saya. "Congratulations, Samira." Wika ni Juancho nang makalapit siya. May ibinigay itong isang sobre. "Here's your prize." Tinanggap niya yon at nagpasalamat. Nagpicture rin silang dalawa. Pagkatapos nun ay narinig niyang sumigaw ang kanyang anak. "Ang galing mo, Mama! Proud na proud ako sa'yo!" Napangiti siya, ngunit natigilan siya nung magsalita si Juancho sa kanyang gilid. Is he your child?" Tumango siya at hindi niya alam kung namamalikmata lang ba siya. Ngunit napansin niyang parang nalungkot ito. Pero alam niyang guni-guni niya lang yun. Dahil nakangiti ito sa kanya. "About sa pag-feature ko ng product mo, tatawagan na lang kita tungkol doon." Wika nito. Sasagot pa sana siya, ngunit mabilis nang itong naglakad paalis. Nakita niyang sinalubong ito ng kasama nito kanina. "Yan ang napapala kapag hindi nagba-background check." Narinig niya pang nakangising sabi ng lalaking sumalubong dito. Hindi naman sumagot si Juancho at naglakad lang paalis. Gusto niya sanang habulin ng lalaki para magpasalamat, ngunit nilapitan na siya ni na Annalyn at ng iba pa niyang kapitbahay para i-congratulate. Napangiti na lang siya, ngunit hindi pa rin mawala sa isip niya ang naging reaksyon ni Juancho kanina. Isang linggo ang lumipas pagkatapos ng charity fair. Nasa opisina si Juancho at tinititigan ang number ni Samira. Nung malaman niyang may anak ito, hindi niya na ito hinarap pa at si Kenneth na lang ang pinakuha niya ng number. "Tawagan mo na kasi. Tapos sabihin mo na ayos lang na maging kabit ka niya." Nilingon niya ang nagsalita at nakita si Kenneth. Malaki ang ngisi nito. Gusto niya itong batuhin ng cellphone. "What are you doing here? Kung bibisitin mo lang ako, umalis ka na." Inis niyang sabi, ngunit hindi ito nakinig at umupo pa sa sofa. "Pero seryoso, Wancho, tawagan mo na si Samira. Baka mamaya isipin niyang scammer ka at hindi tumutupad sa pangakong i-feature ang desserts niya sa hotel mo." "Gagawin ko naman talaga ang sinabi ko. Hindi ko lang talaga maprosesong may anak na siya." Paliwanag niya. "Kung hindi ako nagkakamali, wala naman akong singsing na napansin sa kamay niya. Baka naman single mother o hindi pa kasal? Ang malas mo naman. Minsan ka na nga lang makahanap ng babaeng type mo. Tapos hindi pa pwedeng maging sayo." "Yeah, it's really irritating me." Pag-amin niya. "Pero kapag nagkita kami, itatanong ko kung kasal na ba siya o kung ano. At kung pagmamayari na siya ng iba, hindi ko ipipilit ang sarili ko. Pero kung single mother pala siya, susubukan mo? Gusto mo na ba agad si Samira?" Umiling siya. Mm, I do find her attractive. But it's still early to say that I like her. Gusto ko siyang kilalanin muna. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko, hindi siya mahirap magustuhan." "Alam mo, matutuwa ang lola mo kapag nalaman niyang may natitipuhan ka na. Wala ka pang nagiging girlfriend dahil sa pagiging pihikan mo eh. Alam mo ba, tinanong niya ako kung lalaki ba ang gusto mo. Ang sabi niya, hindi naman daw siya magagalit. Basta sabihin ko lang ang totoo." Palagi rin niyang sinasabi sa akin ni Lola. Natatawa niyang sagot. Pero wala muna akong balak sabihin sa kanya dahil tulad ng sinabi ko, masyado pang maaga at hindi ako nagmamadali. Pagsapit ng gabi,
Nakauwi na lang siya sa kanyang bahay, ay pinag-iisipan niya pa rin kung dapat niya na bang tawagan ang babae. Ngunit sa huli, lumabas siya sa balkonahe ng kanyang kwarto at tinawagan ang numero nito. Hindi niya na inisip na sasagot pa ito dahil gabi na, ngunit nagulat siya dahil 3 ring lang ang lumipas ay sinagot nito ang tawag. Hello? Samira? Sir Wancho? I'm sorry, ngayon lang ako tumawag. Busy lang ako nitong mga nakaraang araw. Teka, nakakaistorbo ba ako? Patulog ka na ba? Nako, hindi ka po nakakaistorbo, sir. Sa totoo lang, hinihintay ko nga talaga ang tawag mo eh. Parang ayoko na matulog dahil baka mamaya bigla kang tumawag tapos ang himbing ng tulog ko. Mahina siyang natawa. Ganun ba? Wika niya. Once yun na lang ang itawag mo sa akin. At huwag ka na rin gumamit ng photo po. Hindi pa naman ako matanda. I'm only 28 years old. Magkaedad lang pala tayo? Oh, really? 28 ka rin? Hindi halata sa mukha mo eh. Hindi ko nga rin mahalatang may anak ka na eh. Mukha ngang bata pero maaga rin ako naging single mother. Hindi niya alam kung bakit imbis na matuwa dahil walang asawang babae. Nakaramdam siya ng lungkot. Siguro ay dahil sa tono ng boses nito. Wala sa matinong pag-iisip yung lalaking nangiwan sa'yo. Seryosong wika niya. Pero sigurado akong napalaki mo ang anak mo ng maayos. Kitang-kita naman yon kung gaano siya ka-proud sa'yo ng charity fair. Salamat sir. Juancho. Medyo nakakahiya na tawagin ka sa pangalan mo lang. Lalo na dahil parang boss naman kita. Silly. It's really okay. Mas comfortable din ako pag ganun. Sagot niya. Anyway, tungkol sa pag-feature ng mga desserts mo sa hotel ko. Free ka ba bukas? Oo naman, syempre. Okay, then that's good. I'll just send you the address where we'll meet. Sige, salamat. Hindi ako malilate, promise. Napangiti siya. Thank you. I'm looking forward tomorrow. Ilang sandali lang ay ibinaba niya na ang tawag. Ngayong alam niyang single mother, si Samira, gumaan kahit papano ang nararamdaman niya. Ngunit kahit ganon, hindi niya pa rin maiwasang malungkot sa sitwasyon nito. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na siya dahil pinag-iisipan niyang mabuti kung anong susutin niya. Na para bang date ang gagawin niyo? Seryoso ka, Juancho? Tinawagan mo pa talaga ako ng 6:00 ng umaga. Wika ni Kenneth sa kabilang linya. Hindi niya pinansin ang inis sa boses nito. Huwag ka na maraming reklamo. Ano ba sa tingin mo magandang suotin ko? Yan ba ang nagsabi kahapon na ayaw magmadali? At hindi mo pa siya gusto? Nalaman mo lang na single mother. Ganyan ka nakasaya. Alam mo, kung ayaw mo akong suportahan, madali lang naman sa akin kalimutan ng ilang taon nating pagkakaibigan. Napamura ito. Grabe ka naman, Wancho. Ganyan ka ba talaga? Oo, at bago pa ako mainis, sabihin mo na sa akin kung anong dapat kong suotin. Huwag kang magsuot ng suit dahil mahahalatang naghanda ka para sa pakikita nyo. Ayos na siguro ang puting polo at itim na pants. Agad siyang nagpasalamat at ibinaba ang tawag. Sinunod niya ang suggestion nito. At ilang pagayos pa sa kanyang buhok ang kanyang ginawa. Umalis na rin siya nang makontento sa itsura. Pagdating sa isang coffee shop, naabutan niya si Samirang nasa labas. Suot ang isang off-white and blue dress. Nakalugay ang buhok nito at may light makeup. Simple lang tingnan, ngunit ganun ang tipo niya. I'm sorry, kanina ka pa ba naghihintay? Wika niya nang makalapit. Mukhang ngayon pa lang ito nakita ang pagdating niya. Dahil napansin niyang nanlaki ang mga mata nito at bahagyang namula ang mga pisngi. Good morning, sir. Juancho. Wika nito, napangiti siya. Kanina ka pa rito? Hindi naman, halos kadarating ko lang. Nahihiya lang ako pumasok dahil mukhang pang mayaman yung coffee shop. Hindi yata kasyang 500 pesos kung dala ngayon. Napailing siya. It's fine, huwag ka mag-alala. Ako ang bahalang magbayad. Nakakahiya naman. Tubig lang ang sakin. Hindi rin naman ako nagugutom eh. It's really okay, Samira.
Come on, wag ka na mahiya. Ilang sandali pa ay pumasok na sila sa loob at nagsimulang umorder. Habang hinihintay na dumating ang pagkain, ay nagsalita siya. Sino nga palang nagbantay sa anak mo ngayon kung nandito ka? Tanong niya. Nasa school siya ngayon. Hinatid ko muna bago ako pumunta rito. Gusto nga sanang sumama, pero sabi ko hindi pwede dahil may pasok siya. Sagot ni Samira. Si Annalyn naman yung nag-aasikaso sa mga bibili ng desserts. May maliit kasi akong pwesto sa labas lang ng bahay namin. Napangiti siya. His name is Nello, right? Anong grade niya na? Grade 2. Matalino yon, mahilig ding mag-drawing. Tapos palagi siyang may awards. Pagkwento nito. Kaya salamat sa prize mo sa akin ha. Malaking tulong ang pera na yon. Iipunin ko para sa pagpapaaral ko sa kanya. Mahirap na kasi at gusto niya raw maging doktor. Sigurado akong ginagawa mo talaga ang lahat para sa kanya. Naiintindihan ko ang paghihirap mo dahil lumaki akong walang tatay. Ang mom ko lang ang nagtaguyod sa akin. Wika niya. Hindi siya pinalagutan ng tatay ko, pero kahit ganon, nagsikap siya. Kaya talagang bilib ako sa mga single mother dahil sa mami ko. Salamat, Wansyo. Mabuti nga dahil naiintindihan ni Nelo ang sitwasyon namin. Alam kong gusto niya ng kompletong pamilya, pero hindi ko yun magagawa na ibigay eh. And that will never be your fault, Zamira. Minsan nga iniisip ko na sana, hindi ko na lang nakilala ang tatay ni Nelo. Pero iniisip ko, kung nangyari yun, hindi mabubuhay ang anak ko. Ayos lang bang tanungin kung bakit kayo naghiwalay? Ayos lang naman kung hindi, naiintindihan ko. Malungkot itong ngumiti. Hindi siya nakontento. Ipinagbubuntis ko palang si Nelo nung mga panahon na yon. Alam mo ba, ang sabi ng mga kapitbahay namin, bakit daw ako nakipaghiwalay? Sino raw ang tatay ng anak ko? Wika nito bago napailing. Sinagot ko sila. Ang sabi ko, kaya ko namang magpakatatay habang nagpapakanani kay Nelo. Mas pipiliin ko yun kaysa manatili sa relasyon na niloloko lang ako. You're so brave, Samira. Seryosong sagot niya. At tama lang naman ang ginawa mo. There's nothing wrong with choosing yourself. At kung niloloko ka na, mali ang manatili dahil lang gusto mo ng kompletong pamilya. Ilang sandali lang ay naputol ang pag-uusap nila dahil dumating na ang kanilang order. Nagsimula silang kumain at nang bumalik sila sa pag-uusap, ay ipinaliwanag niya ang pag-feature ng desserts nito sa kanyang hotel. Matagal na kaming nag-iisip kung ano pang idadagdag namin sa menu ng buffet service namin sa hotel. At naisip ko na magandang idagdag ang homemade desserts mo. Paliwanag niya. Yung lasa kasi ng cupcakes mo, hindi mahahanap sa ibang bake shop. Parang may signature ang lasa ng mga gawa mo na ikaw lang makakagawa. Kaya kapag natikman yun ng mga tao, mapapatanong agad sila kung sino ang gumawa at saan makakabili. Nakita niya ang pangngiti nito. Salamat, Wancho. May pangalan ka na ba ng bake shop mo? Dahil sigurado ako maraming magtatanong kapag nagsimula ng i-feature ang mga desserts mo. Tanong niya. Natigilan naman ito na para bang nabigla sa sinabi niya. Napakamot ito sa ulo bago ngumiti. Sa totoo lang, wala talagang pangalan ng mga desserts ko. Sa barangay namin, kapag may nagtatanong kung kanino nila binili yung mga desserts ko, sinasabi lang nila ang pangalan ko. Hindi ko naisip na gumawa ng pangalan dahil hindi naman kalakihan ang pwesto ko. At isang oven nga lang ang ginagamit ko sa pagbabake eh. Do you know your name means companion? Napakunot ang no nito sa bigla niyang sabi. Hindi. Bakit? I think ang magandang pangalan sa bakery mo ay Sweet Mate Treats. What do you think? Suggestion niya. Napansin niyang sandali itong napaisip bago napangiti. Oo, maganda nga, Wancho. Okay na yon. Yan ang pangalan ng bake shop ko. Okay, then we're settled. Nang matapos silang mag-usap, ay inalok niya ang babaeng ihatid ito pauwi. Nung una ay nahihiya pa ito. Ngunit sa huli ay pumayag na rin. Alam niyang sinabi niyang ayaw niyang madaliin ang lahat, ngunit pakiramdam niya
ay hindi niya kayang sundin ang kanyang sinabi. Sa kabilang banda ay tanghali na nang makauwi si Samira. Hindi niya alam kung bakit hindi maalis ang ngiti sa labi niya. Pagbukas ng pinto, ay bumungad sa kanya si Annalyn at ang anak niya na galing sa school. Half day ang pasok nito ngayong araw. "Kumusta ang date mo, Mama?" tanong ni Nelo. Napailing na lang siya bago sinamaan ng tingin si Annalyn. "Kung ano-ano talagang bagay ang sinasabi mo sa anak ko." "Bakit? Parang date naman kasi talaga yun, di ba?" sagot nito. "Sana i-feature rin ni Kenneth ang fishball ko sa kumpanya niya." "Pero kumusta, Mama? Magiging successful na ba tayo?" tanong ulit ng anak niya. "Ang sabi sa akin ni Juancho, pansamantala lang na maipi-feature ang desserts ko. Pero kapag nagustuhan ng mga tao, posibleng maging permanente yon at pwede na ako magtayo ng sarili kong stall sa loob ng hotel. At pati sa ibang branch ng hotel, ifi-feature na rin ang mga desserts ko." Nanlaki ang mga mata ni Annalyn. "Talaga ba, Samira? Paniguradong magugustuhan nila yon. Hindi na ako magugulat kung isang araw sikat ka na agad." Wika nito. "Hindi pa rin tayo sigurado. Mayayaman pa naman ang mga customers ron." "Mayaman naman si Wancho pero nagustuhan niya ang desserts mo, hindi ba? Magkaroon ka nga ng tiwala dyan sa sarili mo, Samira." Wika ni Annalyn. "Nga pala, kailan ba mag-uumpisa yung sinasabi mo?" "Bukas, at kailangan makapagpadala ako ng 100 pieces ng cupcakes at cookies." 100? Gulat na sabi nito. "Kaya mo ba yun? At saka, hindi ba't isang oven lang ang meron ka?" "Wala akong magiging problema kung tutulungan mo ako." Pinanliitan siya nito ng mga mata. "Sabihin mo muna kay Juancho na ilakad niya ako kay Kenneth. Tutulungan kita." Napairap na lang siya sa kalokohan nito. Ngunit sa huli, sinamahan siya nitong mag-bake. Inabot na siya ng madaling araw at 3 oras lang ang tulog. Ngunit sa kabila ng pagod, hindi niya maiwasang makaramdam ng saya. Dahil unti-unti nang natutupad ang mga pangarap niya. At dahil yon kay Juancho. Nang sumapit ang 7 a.m., narating nila ang Monteverde Hotel para i-deliver ang mga desserts. Hindi siya makapaniwala sa ganda ng gusali. "Grabe, ang taas! Ilang palapag kaya yan?" tanong ni Annalyn. Nagpatulong siya sa kaibigan at kasama rin nila ang kanyang anak. "Ang ganda po, Mama!" Wika ni Nelo. Sasagot na sana siya, ngunit nakita niya sa hindi kalayuan si Juancho. Agad siyang kumaway para batiin ng lalaki. Napansin niya namang ngumiti ito. "Para lang sila magkasintahan na nagbabatian, hindi ba, Nelo?" Wika ni Annalyn. Sinamaan niya ito ng tingin dahil baka marinig yun ng lalaki. "Good morning, guys. Mabuti at ligtas kayo nakarating dito." Pagbati ni Juancho nang makalapit sa kanila. Bumaba ang tingin nito sa kanyang anak. "Hello, kiddo. Wala ka bang pasok ngayon?" "Wala po. At gusto ko pong makita ang kadate." "Anak, hindi ba't kanina ka pa naiihi? Magpasama ka muna kay Ninang Annalyn mo." Pagputol niya sa sasabihin ng bata, nilingon niya ang kaibigan. Nakangisi naman itong lumapit kay Nelo. "Tara na nga, inaanak ko. Baka mamaya, mabadtrip pa sa atin yung nanay mo." Nang makali sa mga ito ay nilingon niya si Juancho at ngumiti. Pasensya ka na sa kanila ha." "It's fine. Sa tingin mo ba dapat kong papuntahin si Kenneth dito?" "Alam mo, magandang idea yan." Sagot niya at nagtawanan silang dalawa. Pinabuhat ni Juancho sa security guards ang mga dala niyang bag na naglalaman ng mga cupcakes at cookies. Saka sila naglakad papunta sa pastry kitchen. 3 oras nga lang yung tulog ko eh. Mabuti na lang talaga tumulong sa akin si Annalyn." Pagkikwento niya. "Ayaw mo bang mag-hire ng mga katulong mo? Saka ako na yung gagawin kapag successful ng negosyo ko. Kung ayaw mo, bibigyan na lang kita ng mga gamit sa pagbe-bake. Hindi ba't isa lang ang oven mo? Paniguradong marami kang magagawa kapag mas marami kang oven." "Wag na, Wancho. Ano ka ba? Nakakahiya naman. May ipon naman ako eh." "Kung may ipon ka, bakit hindi ka pa rin bumibili? Dahil nag-iipon ka para sa pag-aaral ni Nelo, hindi ba?" Wika nito. "Kung tanggapin mo na, alam ko makakatulong para sa'yo yon, Samira." "Bakit kahit saglit pa lang tayong nagkakakilala?
Pakiramdam ko naiintindihan mo na ang sitwasyon ko. Huminto to sa paglalakad at nilingon siya. That's because you're easy to get to know, Samira. You're not complicated. You're not a puzzle I still have to build. You're just being you. Natigilan siya sa narinig. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Magsasalita pa sana siya, ngunit narinig niya ang boses ni Annalyn. Akala ko kung saan na kayo pumunta. Nakakatakot maligaw sa lugar na to. Wika ng kaibigan niya. Napakunot ang nonito nang makita siya. Teka, bakit ganyan ang mukha mo? Namumula! Para kang reglang may muka. Nilingon niya si Juancho dahil natawa ito. Napailing na lang siya. Para kang baliw, Annalyn. Inis niyang sabi. Hinawakan ni Nelo ang kanyang kamay. Ayos ka lang ba, Mama? Baka nilalagnat ka. Okay lang ako, nak. Huwag mong pansinin niyang ninang mo. Mabuti na lang dahil hindi na nang asar pa ang kaibigan niya hanggang sa makarating sila sa pastry kitchen. Pagdating nila ron, ay ipinakilala siya ni Juancho sa head chef na si Pauline. Nang tikman nito ang cupcakes niya, ay hindi niya mapigilang makaramdam ng kaba. Huwag ka mag-alala. Kung ayaw niya sa lasa, papaduguin ko ang labi niya. Bulong ni Annalyn. Siniko niya ito bago samaan ng tingin. Huwag ka nga maingay. Sasagot pa sana siya ngunit narinig niya ang pagsinghap ni Pauline. Sigurado ka bang hindi ka nag-culinary arts, Samira? Tanong nito. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na cupcake. Ngumiti siya. Salamat po. It was just a pure talent. Pahayag ni Juancho na nakikinig lang sa gilid. Ilang sandali pa ay kinausap siya ni Pauline para sa mga bagay na pwede niyang improve. Ang available mo pa lang na cupcake flavor chocolate, hindi ba? The fact na isang flavor lang ang mayroon ka, pero hindi pa rin nagsasawa ang mga taong bumili. Ibig sabihin lang nun, masarap talaga ang mga gawa mo. Paliwanag nito. Pero since ipi-feature natin ang mga desserts mo sa hotel, mas maganda kung mag-isip ka ng iba't ibang flavors para may choice sa mga tao. Sa totoo lang po, may mga naiisip na talaga ako noon. Pero dahil kulang ako sa gamit, ang hirap niyang gawin. Ay, wag mong isipin yan. Malaya kang gamitin ang mga gamit na nandito, hindi ba, Sir Juancho? Tumango ang lalaki at ngumiti. Kahit iuwi niya pa, wala magiging problema. Buong umaga ay tinulungan lang siya ni Pauline na gumawa ng mga bagong flavors. At pagdating ng tanghali, napagpasyahan na nilang umuwi. Ibalita mo na lang sa akin bukas kung magugustuhan nila yung mga desserts ko. Wika niya kay Juancho. Tumango ito bago ngumiti. Gusto ko sanang ihatid kayo pa uwi, pero may importanteng meeting pa ako na kailangan daluhan. Ayos lang, Juancho. Marami ka nang naitulong sa akin. That's because you deserve it. Tungkol nga pala sa sinabi mo kanina. Salamat, Juancho. Hindi mo lang alam pero dahil sa sinabi mo, gumaan yung pakiramdam ko. Really? I'm happy to know that. Ngumiti siya at magsasalita pa sana, ngunit narinig niya ang boses ni Annalyn. Tama na ang pabebe, umuwi na tayo, Samira. Nakaparang na ako ng taxi. Napailing na lang siya bago magpaalam kay Juancho, saka lumapit sa kaibigan. Gusto niya sana itong sabunutan, ngunit masyado siyang good mood para gawin yon. Isang linggo ang lumipas. Hindi na nagulat si Juancho nang maging matagumpay ang pag-feature ng mga desserts ni Samira sa hotel niya. Homemade desserts? Wika ng kanyang lola sa kabilang linya. Kinuwento niya sa matanda ang tungkol kay Samira. Sigurado ka bang malinis yun, Juancho? Ayusin mo ang pagdedesisyon mo. Alam mo namang isang pagkakamali mo lang, pwedeng masira ang lahat na pinaghirapan mo, hindi ba? Hindi niya mapigilang matawa. You're overreacting, Lola. Magaling si Samira. Paniguradong magugustuhan mo rin ang mga cupcakes niya kapag natikman mo. You know I don't like sweets. Ako rin naman, La. Pero naging paborito ko na yata yung mga desserts niya. Why do you sound like that? Natigilan siya. Like what, Lola? Like, you like that girl, Samira. You sound like
she's important to you. Well, we're friends. You know, that's not what I mean. Wika nito at bago pa man siya makapagsalita, ay muli niyang narinig ang boses nito. Today is your mother's death anniversary. Bibisitahin mo ba siya? Yeah, I've been thinking about it this past few days. And I think it's the time to finally visit her. Ay, mabuti naman. Magsorry ka sa kanya. Paniguradong nagtatampo na yon. Napangiti siya at ilang sandali pa silang nag-usap bago niya ibaba ang tawag. Sakto namang nakita niya si Samira sa lobby ng hotel. Bumungad sa kanya ang maganda nitong ngiti. Good morning. Wika nito. Kinuha ng guard ang mga cupcakes at cookies. Siya na raw ang bahala maghatid sa kitchen. Sinabihan ko talaga yon, sagot niya. Uuwi ka na ba pagkatapos or free ka ngayong araw? Bakit? Magpapasama lang sana ako. Saan? Sa sementeryo. Death anniversary ng mom ko. Napansin niyang natigilan ito at nanlaki ang mga mata. Yung kinakwento mo sa akin nun? Wala na siya? Malungkot siyang ngumiti. Hindi rin ako makapaniwalang 5 taon na ang nakalipas. Nagpasalamat siya dahil pumayag ang babae na sumama sa kanya. Ramdam niyang tahimik ito sa passenger seat. Paniguradong hindi pa rin maproseso ang sinabi niya. Kung wala kang tatay at wala na rin ang mami mo, sino na lang ang kasama mo ngayon? Mag-isa ka na lang ba? Tanong nito. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba pero narinig niya ang pag-aalala sa boses nito. Kasama ko pa si Lola. Simula nung mawala si Mommy. Siya na ang palaging kasama ko. Pwede ko bang malaman kung anong kinamatay niya? Humigpit ang kapit niya sa manibela, ngunit nagsalita pa rin siya. Inold up siya. Nanlaban siya at napatay. Nahuli ba yung suspect? Oo, nahuli rin agad. Hindi ako papayag na magpagalagala ang kriminal na yon pagkatapos ng ginawa niya. Pero kahit ganun, hindi ko pa rin matanggap. O baka hindi ko na talaga matanggap ang nangyari kahit kailan. Seryosong sabi niya. Ito ang unang beses na dadalawin ko ang libingan ni Mommy. Hindi ako dumadalaw nun kahit pa death anniversary niya. Dahil pakiramdam ko, sa oras na dumalaw ako, wala na talaga siya sa buhay ko. I'm sorry, Juancho. Naiintindihan kong mahirap na kailangan mong maranasan yan. Ayos lang, Samira. Ganito naman talaga kasi ang buhay, hindi ba? Pero sa totoo lang, pakiramdam ko hindi naman talaga magagawang makapag-move on ng mga taong namatayan. Nasasanay lang sila pero yung sakit, hindi na yata mawawala yun. At walang mali ron, Juancho. Kung hanggang ngayon nagluluksa ka pa rin, walang problema doon. Ang lungkot na nararamdaman mo, simbolo yan ng pagmamahal mo para sa kanya. Hindi niya alam kung bakit sa unang pagkakataon, nawala ang tinik sa kanyang dibdib. At sa mga oras na yon, napatunayan niya sa kanyang sarili na hulog na siya kay Samira. Samantala, pagdating sa sementeryo ay tahimik lang si Samira. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang wala na pala ang ina ng lalaki. Bakit kaya may mga taong nagagawang patayin ang kapwa nila? Dahil sa kahirapan? Hindi sapat na dahilan yun. Wika niya sa kanyang isip habang nakatingin sa lapida ng ginang. I'm sorry, ma'am. Kung iniiwasan kong bumisita sa'yo, alam ko namang maiintindihan mo ang dahilan ko. Ganong klaseng tao ko eh. Narinig niyang pahayag ni Juancho. Pasensya na rin kung nahihirapan ako magpatawad, ma'am. Kahit pa yun ang tinuro mo sa akin buong buhay ko. Ang hirap kasi. Dapat kasama pa rin kita ngayon. Dala ng emosyon ay lumapit siya sa lalaki at inakbayan ito para matapik ang balikat. Hindi niya ito kailangang tingnan dahil alam niyang umiyak ito. Kalahating oras din naglabas ang saloobin si Juancho at hindi niya ito binitawan. Nang matapos itong kausapin ng ina, ay nagyaya na ring umuwi. Habang naglalakad sila pabalik ng parking lot, ay nagpasalamat ito sa kanya. Isang maliit na ngiti lang ang kanyang ibinalik. Ang sabi mo, naiintindihan mong sitwasyon ko dahil naranasan mo na rin yon.
Wika niya habang nagmamaneho ito pabalik. Naiintindihan ko rin kung gaano kabigat ang nararamdaman mo. Dahil bata pa lang ako, nawala na ang papa ko dahil inatake sa puso. Habang ang mama ko naman namatay dahil sa diabetes. I can't believe what you had experienced after losing them both. Hindi ko rin alam kung paano ko nakayanan lahat. Pero ang alam ko, simula nung dumating si Nelo sa buhay ko, gumaan ang lahat. Pakiramdam ko, hindi na ulit ako mag-isa. Sa tingin mo ba, magkakaroon ng chance na magkaroon ulit ng tatay si Nelo? Sigurado kapag may sumubok? Sagot niya. Pero syempre kahit alam kong gusto ni Nelo na magkaroon ng tatay, hindi naman ako basta-basta magpapapasok ng kung sino sa buhay ko. Dahil hindi rin biro ang napagdaanan ko noon. Basta ang importante, tanggap niya si Nelo. E di magiging maayos kami. Nang makauwi si Samira, nagpasalamat siya sa lalaki at pumasok sa loob ng bahay. Naabutan niya ang kanyang anak na naghihintay sa kanya. Ano, aasarin mo na naman ako? Panimula niya habang nakangiti, ngunit nagulat siya dahil imbis na sumagot ang bata, lumapit ito at niyakap siya. Teka anak, bakit? Ayos ka lang ba? Kinakabahan niyang sabi. May ginawa ba sa'yo si Annalyn? Nako, masusuntok ko talagang babaeng yun. Ayos lang po ako, mama. Pero naisip ko lang na sana si Kuya Wancho na lang po ang papa ko. Ha? Bakit sinasabi mo yan, anak? Kasi palagi kang masaya kapag kasama mo siya, mama. Tukuyin na siyang hindi makapagsalita sa narinig. Sinubukan niyang isipin ang mga panahong kasama niya si Juancho at napagtanto niyang tama nga ang anak niya. Siyempre naman, magkaibigan kami anak. Ayos lang ba na magustuhan mo siya, mama? Nanlaki ang mga mata niya. Ano bang sinasabi mo, Nelo? Magkaibigan lang kami ni Juancho. Wika niya, ngunit ngumiti ang bata. Alam kong iniisip mo lang ako, mama. Iniisip mo na gusto ko pa rin yung totoong papa ko. Pero nakikita ko kung gaano ka kasaya kapag kasama mo si Kuya Wancho at ayoko pong mawala yun. Hindi agad siya nakasagot dahil sa pagkabigla. Noong una pa man niyang nakita si Juancho, alam niyang na-attract na siya sa lalaki. Ngunit alam niya rin ang limitasyon niya dahil iniisip niya si Nelo at alam yun ng bata. Ayos lang ba talaga na magustuhan ko siya? Tanong niya. Opo, mama. Mabait naman po si Kuya Juancho. Kilalang kilala mo talaga ako, no? Sa akin ka nga talaga lumabas. Pagbibiro niya para hindi siya maging emosyonal. Pero kahit magustuhan ko naman siya, huwag kang umasa na magiging tatay mo siya ha. Para kasing malabo yun eh. Likas lang talaga na mabait si Juancho. At ayoko namang mag-isip pa ng kung ano. Hindi ka naman mahirap magustuhan. Napalingon siya sa nagsalita at nakita ang pagpasok ni Annalyn. Nakangisi ito sa kanya. Ano, inamin mo na rin sa sarili mong gusto mo si Juancho? Wika nito. Sinasabi ko na nga ba, nung nasa charity fair pa lang tayo, alam ko nang mangyayari to. Pero ayokong umasa na magugustuhan ako pabalik nun. Masaya ako sa kung ano mayroon kami. Pinangako yun ni Samira sa sarili na hindi siya maghahangad ng mas higit kaysa sa mayroon sila. Nagpadala lang siya sa agos ng buhay. Masaya siyang nagsisimula nang maging successful ang negosyo niya. 3 linggo simula nang ma-feature ang desserts niya. Nakapagpatayo siya ng isang stall sa loob ng hotel ni Juancho. Are you Samira Lopez? Napahinto siya sa ginagawa dahil sa narinig. Nilingon niya ang isang matandang babae. Ako nga po, bakit po? Sagot niya. Magsasalita na sana siya. Ngunit nakarinig siya ng isang pamilyar na boses. Lola, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Wika ni Juancho bago lumapit sa matanda. Natigilan naman siya. So, she's the girl you're talking about. Wika ng lola nito. Ngumiti ang lalaki bago siya tingnan. Samira, this is Felicity, my lola. Yung kinuwento ko sa'yo nun? Tumango siya. Nice to meet you po, ma'am. Ako po si Samira at ito po ang anak kong si Nelo. Pagpapakilala niya. Bumaba ang tingin ng ginang sa batang nasa gilid niya. Anak? May anak ka na? Tanong nito.
Ngumiti si Juancho. She's an amazing single mother, Lola. I forgot to mention. Nang hindi sumagot ang ginang, ay nagsalita siyang muli. Gusto niyo po bang tikman ang homemade desserts ko, ma'am? Alok niya, ngunit natigilan siya nang umiling ito. I don't like sweets, sorry. I just came here because I want to meet you. That's all. Seryosong sabi nito bago tumingin sa Apo. Alis na ako. May mahalaga pa akong pupuntahan. Nang makalis ang ginang ay tumingin sa kanya si Juancho. Pasensya ka na sa kanya. Kahit masungit yun, mabait naman. Ayos lang, naiintindihan ko. Hindi pala siya mahilig sa matatamis? No, she only came here to see you. Sagot nito. Strict kasi si Lola, lalong-lalo na sa pagde-decide ko para sa kumpanya. Kaya nung sinabi ko sa kanya ang tungkol sa'yo, ang sabi niya, gusto kanya makita. Tumango na lang siya. Sa totoo lang, hindi niya maiwasang kabahan kanina dahil mukha talagang masungit ang matanda. Na parang kapag natikman nito ang desserts at hindi nagustuhan ay ipapahiya siya. Kuya Wancho, birthday ko ngayon. 7 years old na po ako. Napalingon sila kay Nelo nang bigla itong nagsalita. Really? Tanong ni Juancho bago siya tingnan. Bakit hindi mo sinabi sa akin sa Mira? Nakapaghanda sana ako ng regalo sa kanya. Ay ano ka ba? Mag-aabala ka pa. Ayos lang yun. Kakain naman kasi kami mamaya sa Jollibee. Pinangako ko yun sa kanya. Wika niya. Gusto mo bang sumama sa amin mamaya, Kuya Wancho? Nilingon niya ang bata. Anak, alam mo namang busy siya palagi, hindi ba? Ayos lang naman na tayong dalawa lang, di ba? No, it's okay, Samira. Sama ako sa inyo mamaya. Sagot ni Juancho dahilan para matigilan siya. Sigurado ka ba? Ayos lang talaga, Juancho. Alam kong busy ka. Ngumiti ito bago tumango. Sa huli ay wala na siyang nagawa nung nagtatatalon na sa saya ang kanyang anak. Ganun nga ang naging plano nila. Nang matapos ang pagbabantay niya sa stall, sinamahan sila ni Juancho sa Jollibee. Kumakain ka ba sa mga fast food? Baka mamaya hindi ka sanay at sumakit pa ang tiyan mo. Hindi niya maiwasang tanong habang naghihintay ng order. Mama, masyado ka namang nag-aalala. Sagot ni Nelo kaya natawa si Juancho. Tama ang anak mo, Samira. I'm really fine. Kumakain din ako sa mga fast food chain. Uwika ng lalaki. Napailing na lang siya ngunit sa loob-loob, masaya siya na kasama nila ngayon si Juancho. Nung magsimula silang kumain, pansin niya na kanina pa nakangiti ang kanyang anak. Para tayong isang pamilya, Mama. Wika ng bata dahilan para matigilan siya sa pagkain. Nakaramdam siya ng kaba bago nilingon si Juancho na mukhang nagulat din. Ano bang sinasabi mo, Nelo? Sagot niya. Pasensya ka na, Juancho ha. Marami lang kasi siyang napapanood sa TV kaya kung ano nang sinasabi. Akala niya ay magagalit ang lalaki. Ngunit nagulat siya nang bigla itong umiti. No, it's really fine. Ayos lang. Totoo naman sinasabi niya. Pahayag nito. Hindi na niya nagawa pang magsalita, ngunit ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nagpatuloy silang kumain na parang walang sinabi si Nelo. Mukhang wala din yun kay Juancho dahil hindi na nito binanggit ang tungkol doon. Hinatid din sila pauwi ng lalaki. Pinauna niyang pumasok si Nelo sa loob ng bahay at nilingon niya si Juancho. Salamat sa pagsama mo sa amin. Ngayon ko lang nakitang ganun kakulit at kasayangan ako. Seryosong sabi niya. Ngumiti ito bago kinuha sa trunk ng sasakyan. Pagharap niya, nagulat siya nang makitang isang bukiyon na mga rose. This is for you, Samira. Wika nito, kahit naguguluhan ay tinanggap niya ang bulaklak. Salamat, pero teka, para saan? May letter yan sa loob. Malalaman mo kung bakit. Sagot nito. Mauna na ako. Hintayin ko ang tawag mo. Hindi na niya nagawa pang magsalita dahil umalis na ito at naiwan naman siyang nakatayo sa labas ng kanyang bahay habang bitbit ang bulaklak. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang muka. Pagpasok ay agad niyang nakita ang anak na nakangiti. Alam mo ba ang tungkol sa bagay na to? Tanong niya. Hindi ko alam na may bulaklak sa loob ng sasakyan.
Kailan to binili? Wala rin akong idea, mama. Basta sinabi niya lang po sa akin na may bibigay siyang bulaklak nung nagpaalam kang magbanyo sa Jollibee. Mas lalo siyang namula sa narinig. Tiningnan niya na ang mga bulaklak. May nakita siyang maliit na card doon. Mabilis niyang kinuha at binasa. Muntik niyang mabitawan ang hawak dahil sa pagkabigla. Tama ba itong nababasa ko, anak? Pagtawag niya sa bata bago umupo. Nakakaintindi naman ako ng English pero gusto ko makasiguro. Baka namamalimata lang ako o baka dahil lang sa pagod. Lumipat si Nelo sa kanyang tabi at kinuha ang card. Ang nakalagay po rito ay, I love you, Samira. If you feel the same, just call me. Yun ba talaga ang sinabi niya? Mama, ayos ka lang ba? Gusto ka nga ni Kuya Wancho. Bakit hindi mo pa rin nahahalata? Wika nito. Tawagan mo na siya, ma. Total gusto mo rin naman siya, di ba? Hindi niya magawang iproseso ang nalaman. Kaya naman pinalipas niya muna ang kalahating oras bago kunin ang kanyang cellphone at tawagan si Wancho. Isang ring pa lang ang lumilipas ay agad na itong sumagot. I felt so relieved you called me, Samira. Alam mo bang hindi ako makapag-focus sa trabaho at nakatingin lang ako sa cellphone ko. Sabi nito sa kabilang linya. Mas lalo siyang namula sa narinig. Pasensya na, hindi pa rin kasi ako makapaniwala eh. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hindi ka mahirap kilalanin. Ibig sabihin lang nun, hindi ka rin mahirap mahalin. Ganon din naman ako sa'yo. Nahihiyang sabi niya. Tumawa ito sa kabilang linya. Hindi ko alam kung magagalit ka pero nung nagpaalam kang umihi kanina, sinabi ko kay Nelo na aamin na ako sa'yo. Sinabi niya rin sa akin na parehas lang tayo ng nararamdaman. Nanlaki ang mga mata niya. Mabilis niyang hinanap ang kanyang anak at nakita niya itong hawak ang bulaklak. Nakangiti at naka-peace sign sa kanya. Hindi ako makapaniwalang sarili kong anak. Trinaydor ako. Wika niya. Actually nung una, akala ko nagbibiro lang siya. Kaya hindi muna ako nagdiwang. At hinihintay ko na sa'yo mismo manggaling. Napangiti siya. So, kailan pa? Kailan nag-umpisang magustuhan mo ako? Ang alam ko, nung sinamahan mo ako sa sementeryo. Pero lulukohin ko lang ang sarili ko kapag sinabi kong wala pa akong nararamdaman kahit konti sa'yo ng charity fair. Pagkwento nito. Hindi talaga ako mahilig sa mga desserts. Pero naging paborito ko ang mga cupcakes mo. Hinabol kita para sa free taste pero sa totoo nun, gusto ko lang talagang malaman ang pangalan mo. Kaya lang din ako lumapit sa'yo nun dahil ang gwapo mo talaga. Parehas lang pala tayong nagtataghan ng nararamdaman. So, can I court you, Samira? Tumingin siya sa kanyang anak bago muling magsalita. Alam mo, excited na kasi talaga si Nelo na magkaroon ng tatay. Kaya sa tingin ko, hindi na natin kailangan pahabain pa to. Magpapakasal na tayo? Girlfriend at boyfriend lang. Sobrang bilis naman yata ng kasal. I'm just kidding, okay? Pero gusto ko lang malaman mo na yun ang plano ko. Nung gabing yun, nahirapang makatulog si Samira dahil sa sayang nararamdaman. Dahil sa wakas, pagkatapos ng panlulokong ginawa sa kanya ni Arthur noon, nakahanap siya ng lalaking magmamahal sa kanila ni Nelo ng buong buo. Isang linggong lumipas simula nang maging opisyal sila ni Samira. Akala ni Wancho ay magpapatuloy na maayos at masaya ang lahat. Ngunit isang araw, ipinatawag siya sa kanyang hotel dahil may kaguluhang nangyayari doon. What's happening? Tanong niya. Nasaan yung babaeng may-ari ng Sweet May Treats? Galit na sigaw ng isang matanda. Iharap mo siya sa akin, Mr. Monteverde. Kumalma ka muna, sir. Ano bang nangyari? Kumain ng misis ko ng tinda niya. Ngayon nasa ospital na siya dahil masakit ang tiyan. Kaya iharap niyo sa akin ang babaeng yun dahil irereklamo ko siya. Nagulat siya sa narinig at pinaasikaso niya muna ang matanda sa ibang staff ng hotel para tawagan si Samira. Ngunit hindi ito sumasagot. Paniguradong alam na niyang nangyari, sir. Wika ni Pauline. Alam naman nating malinis ang mga gawa niyang desserts, hindi ba?
Imposible talaga nangyari. Alam ko yun, Pauline. Sagot niya. Kayo na muna bahala rito. Pupuntahan ko siya sa bahay niya. Mabilis itong tumango at agad na siyang umalis. Ngunit hindi pa man niya napapaandar ang kanyang sasakyan. Tumunog ang kanyang cellphone at nakitang pumatawag ang kanyang lola. Binalaan na kita, Juancho. Hindi ka nakikinig sa akin. Seryosong sabi nito. What do you mean, Lola? Alam mo bang nangyari? Kilalang kilala mo ba si Samira Lopez? Tanong nito. Ang dati niyang boyfriend ay si Arthur. Ang pumatay sa mami mo. What? What are you saying? Binisita ko si Arthur sa kulungan kahapon. Sinabi niya sa akin na palayain ko na siya dahil gusto niyang makita ang anak niya kay Samira Lopez. Ano naman ngayon kung may connection sila nun? Nag-iisip ka ba? Galit nitong sabi. Magpapakatatay ka sa anak na lalaking pumatay sa mami mo? Sinabi ko na kay Samira ang totoo. At kahit siya nakaramdam ng hiya sa nangyari. Tama lang naman yun. Dapat lang din nasirain ko ang negosyo niya, hindi ba? What? Ikaw may gawa nun? Nagbayad ako ng taong magpapanggap na nagkasakit dahil sa desserts na yon. Sirang-sira ng babaeng yon. You're insane, Lola. Bakit ka magdadamay ng taong wala namang ginawang masama? Mas pipiliin mo ba ang babaeng yun, Juancho? Yes, I do. I'm choosing her despite what happened, Lola. Alam mong may mga consequences yung kalokohang gagawin mo. Alam ko, Lola. Pero ngayon lang ako naging masaya ng ganito. At huwag mo naman sanang sirain pa yun. Hindi niya na hinintay pa ang sasabihin nito dahil mabilis niyang ibinaba ang tawag at nagmaneho papunta sa bahay ni Samira. Pagdating niya ron, naabutan niya itong nag-iimpake habang umiiyak. What are you doing, Samira? Seryosong tanong niya. Napatingin siya kay Nelo na tahimik lang sa gilid. Anong ginagawa mo rito, Wancho? Alam ko na ang totoo. Sinabi sa akin ng lola mo kagabi. Kaya umalis ka na. Alam kong galit ka sa akin. Hinawakan niya ang kamay nito. Nandito ba ako ngayon kung galit ako? Malambing niyang sabi. I'm not mad at you, Samira. Oo, matindi ang galit ko kay Arthur. Pero hindi sarado ang isip ko para malaman na magkaiba kayong dalawa at wala kang ginawang masama. Pero ayaw sa akin ng lola mo. Sinabi ko na pipiliin pa rin kita. Magagalit siya sa'yo. At ano naman kung ganon? Bago pa lang ang relasyon natin sa Mira. At simpleng pagsubok lang to. Hindi mo kailangang umalis para magdusa sa kasalanan hindi mo namang ginawa. Nakita niyang tumulo ang mga luha nito. Maya-maya ay niyakap siya. Sorry, Wancho. Ako na magsasorry dahil sa ginawa ni Arthur sa mami mo. Huwag ka mag-sorry. Kung wala ka namang kasalanan. Bumitiw siya sa pagkakayakap at tiningnan si Nelo na nasa malayo at mukhang natatakot. Nilapitan niya ito at niyakap. Agad itong yumakap pabalik at umiyak pa sa balikat niya. Sana po hindi ka galit sa akin, Kuya Wancho. Sorry po sa ginawa ng papa ko. Wika nito, hinimas niya ang likod nito. Mahal ko kayong dalawa ng nanay mo. Hindi ko magagawang magalit para sa kasalanang hindi kayo ang gumawa. Nung mga oras na yon, napanatag ang loob niya kahit pa alam niyang simula ng araw na yon, hindi na sila babalik sa dati ng kanyang lola. Ngunit masaya siya na kasama niya ang bago niyang pamilya. Samantala, nagpapasalamat si Samira na naresolba ang problema sa kanyang negosyo. Dahil kinausap ni Juancho ang binayarang lalaki ni Ma'am Felicity para sirain ang image niya. Gusto niya pa sanang kausapin ang matanda para makipagayos. Ngunit kahit si Juancho ay hindi na rin ito kinakausap. Doon niya napagtanto na hindi lahat ng tao ay kayang magpatawad. Kaya kahit mabigat sa dibdib ang isiping yun, nagpatuloy sila sa kanilang buhay at bumuo ng mga masasayang alaala. Hindi rin nagtagal ay ikinasal silang dalawa. Si Annalyn ang kanyang maid of honor at si Kenneth ang best man. Nandoon ang mga importanteng sa buhay nila. At kahit wala man ang lola ni Juancho, nagpadala ito ng congratulations letter.
Sapat na yon para makumpleto ang kanilang kasal. Isang taon ang nakalipas, nagdalang tao si Samira at tuwang-tuwa si Nelo dahil magkakaroon na ito ng kapatid. Nagkaroon na rin ng iba't ibang branch ang kanyang bake shop at lumago rin ang kumpanya ng kanyang asawa. Hindi na sila makapaghintay na dumating ang kanilang anak dahil marami silang ituturo dito at isa na roon ang pagpapatawad na siyang susi para sa katahimikan ng isip at puso. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.